7,641 islands, 82 provinces, 1,493 municipalities, and 149 cities. Yan meron ang Pilipinas. But aside from these numbers, you know that Philippines has a lot to offer when it comes to beautiful tourist destinations like Puerto Princesa Underground River, that among the 7 wonders of nature, the perfect shape of Mayong volcano in Albay, and the unique geological formation over 1,200 cone-shape in province of Bohol, and the white sand beach of Boracay. And that is a huge reason why I decided to do the Philippine Loop again. To rediscover, to explore, and to reshare to all of you how beautiful the Philippines is. Use my bike, I will be travel our country again. So join me as I travel the breathtaking beauty of our country known as Pearl of the Orient, the Philippines. This is Kiko Kalakasan from Pasig City, and this is Philippine Loop. Good morning guys, nandito ako sa may Santiago, Isabela, and day 11 ngayon ng aking pag-Philippine Loop. Nandito ako, tapos salamat ako sa mga yun mga staff ng gasolinahan na to, mga staff ng gasolinahan na to sa pagpagilan nila sa pagtulog sa akin kanina. Dito ako natulog dyan sa upuan. Day 11, tara padyak. Nagsimula ang panglabisang araw ng aking pagpadyak sa bayan ng Santiago, probinsya ng Ilocos Sur, kung saan natulog ako sa isang gasolinahan. At pagkatapos ng 5 kilometro padyakan, napasok ko na ang bayan ng San Esteban. At nang may madaanan ako isang paniderya, huminto muna ako para magagahan. Typical na agahan lang muna ng mga Pilipino, kape at bandisa lang muna ang aking minanatan. At pagbalik ko ng kalsada, lumabas na ako ng bayan ng San Esteban at pumasok naman ako sa bayan ng Santa Maria. Hanggang sa mag-isip ko muna maligo sa Sisu Beach. From main road, matatanaw nyo itong malawak na dagat na open para sa mga lokal at mga dayo. Kung pagod ka sa mahabang biyahe at maligo dito, pwede naman kasi walang bayad. Puti din ang mga buhangin dito at may mga limestone. May mga butas-butas na akala mo nasa loob ka ng mga maze habang hinahampas ka ng malalakas na alon. Malinaw ang tubig at asul ang kulay ng dagat. Walang masyadong basura at pwede kayong magwalwal katulad ng mga driver na napapadaan dito. Pagbalik ko ng kalsada, nadaan ako ng arko ng Santa Maria at binisita ko ang Santa Maria Church. Isa-isa kong hinakbang ang mga hagdanan hanggang sa makarating ako sa taas. Ito ang Santa Maria Church na matatagpuan sa probinsya ng Ilocos Sur. Isa ito sa mga simbahan ng Katoliko na may barokong design. Ipinatayo ito ng mga parang Agustinian noong taong 1700s. Mga bricks ng materyales ang ginamit para mabuo ang simbahang ito. At taong 1993, kinilala ito ng UNESCO bilang pinaka-importanteng landmark sa probinsya ng Ilocos Sur, na may malaking ambag sa sining at kultura nating mga Pilipino. Hanggang sa magdesisyon na akong lisanin na ang simbahan at napasok ko naman ang kabilang bayan, ang bayan ng Navrabacan, kung saan ako nagutom at dito na ako nag-agahan. Pagbalik ko ng kalsada, natanaw ko na ang magandang bundok papunta sa bayan ng Santa. At pagpasok nga sa bayan na to, dito nasira ang aking bisikleta. Nabutas ang interior. Nang maayos ng aking bisikleta, bumalik uli ako ng kalsada hanggang sa makalabas ako sa bayan ng Santa. At dumaan ako sa kulay kahil na tulay, papuntang Bantay na laging malakas ang hangin. Pilit kong inilalaban ang aking mga paa para umusad, pero malakas talaga ang hangin. Hanggang sa makarating ako sa bayan ng Bantay. At binisita ko ang kanilang watchtower na halos gumuho na dahil sa naranasan nitong mga lindol. At dumiretso na ako sa Bigan. Isa ito sa mga pinakakilalang syudad sa Pilipinas, ang Bigan. Kapag nandito ka nga, para kang nag-time travel sa nakaraan. Ang taon 1572, ang taon na nakolonize tayo ng mga Espanyol. Kaya lahat ng bahay dito ay may pagkakastila ang design. Marami kayong mabibili rito tulad ng mga t-shirt, bag at iba pa. Meron din mga furniture, mga bag na gawa sa ratan, at syempre mga muebles. At pag sinabing Bigan, syempre unang pumapasok dyan ang Calle Crisologo at ang mga kalesa na nagsisilbing mode of transportation ng mga turista na dumadayo dito. Alin nga bang sasakyan pa ang tunay na maginhawa, kundi itong dating atin na kung tawagin ay kalesa. Nang maumay na ako kakaikot, lumabas na ako ng Bigan. Binaybay ko ang magkakatabi na bayan ng San Ildefonso at mag-alas 5 na nung pumasok ako sa bayan ng Santo Domingo. Touchdown, bayan ng San Juan, bayan ng Masingal,
at bayan ng Kabugaw kung saan ako dapat magpapahinga. Kaso wala akong matutuluyan kaya idiniretso ko na sa bayan ng Sinait kung saan ako ginabi. At dito nagpahinga. At yan ang kwento sa likod na pang 11 days ko sa kalsada. Maraming salamat sa panonood and God bless.